Welcome to my new episode entitled All About Sound System by ER Works. At for today's topic ay all about MCV box. Ano ang meron sa box na ito? At bakit ito sikat at usap-usapan ngayon? At ano ang tamang design at sukat nito? Kung interesado kang malaman, tara! Samahan mo ako hanggang matapos ang video na ito. Teka. Bago tayo magsimula, siguraduhin muna na nakasubscribe ka na at nakahit na ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload. Paki-follow na din po ang aking FB page para kung sakaling may giveaway ako, kasali ka. Malay mo, ikaw pa makakuha. O diba, natuto ka na, nanalo ka pa. At ngayon, balik na tayo sa ating topic. MCV. Ano ang meron sa box na ito? Ba't marami ang gustong-gusto ito at marami din ang ayaw nito? Ngayon, ating pag-usapan ang history ng MCV, kung saan ito galing at unang ginamit. Simulan na tayo. Una sa lahat, ano nga ba ang MCV? Ang meaning po ng MCV ay Modified Cerwin Vega Box. Opo, ito po ay galing sa folded horn design ng Cerwin Vega or mas kilala din sa L36. Ang kinaiba lang ay ang placement ng speaker. Imbis na sa taas nakaharap, ginawa nilang nakaharap sa likod ang speaker. In short, mas pinaiksi nila yung folded horn. At may iniba sila sa haba. Imbis na 36 ay ginawa nilang 28 or 30 inches. At ang naging resulta ay mas punchy at mas matigas na kick bass. Kaya mainam talaga gamitin sa Battle of the Sounds. Kasi mas lutang yung sipa ng bass niya kumpara sa ibang box. Una itong ginamit sa parteng Mindanao at Panay Island hanggang sa sumikat na at nagkaroon na ng iba't ibang sukat mula sa pinakamaliit na speaker hanggang sa pinakamalaki na so far ay D24 na speaker. At nakarating na din ito sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. At ngayon, alam na natin ang history ng MCV. Punta na tayo sa overview o explanation ng design na ito. At kung ano yung proper design at ano ang modification o binabago depende sa speaker na ilalagay mo. Simula tayo sa overview. Ang MCV ay isang uri ng sealed box, meaning wala itong breather o singawan. At ito ay folded horn. Para sa kaalaman ng mga baguhan, kaya folded horn kasi imbis na straight at mahabang horn sa harap ng speaker, ito ay nakafold para makasave ng space at maging maliit lang ang box. Meron itong brace sa harap ng speaker at sa kanyang horn sa baba, papuntang harap ng box. At ito ay kadalasang nakakross, kagaya ng sa original Cerwin Vega. At ang bukasan nito ay nasa harap din, gaya din sa original na CV box. At sa proper design naman, ang original na MCV na ginagamit sa Battle of the Sounds ay straight yung speaker board o yung kabitan ng speaker na nakaharap sa likod ng box. Meron kasing ibang design na nakaslant. Ito ay modified version na. Ang kinaiba ng dalawa, yung original design ay mas masakit yung impact ng bass at mas matigas. Samantalang yung nakaslant naman ay mas malaki at medyo malambot ang bass. Ngayon, ano ang modification sa box? Depende sa speaker na gagamitin. Pag pangbahay o personal use lang, okay lang as is na at wala nang babaguhin. At mas maganda kung pangbahay mo gagamitin, yung MCV na slant yung speaker board ang gamitin mo. Kasi di masyadong bugbog yung speaker cone. Mas mainam to kung di naman gaano kalakihan yung wattage ng speaker na gagamitin mo. At kung for extreme use or battle use, dun tayo sa original na design. At pag malalaking speaker na ang ginagamit, dinodoble nila ang speaker board. Pati ang likod ng box, pati na rin ang brace niya, dinodoble din para ma-withstand yung impact ng speaker at maiwasan ang unwanted vibration ng plywood na maaaring mag-cause ng di kaaya-ayang tunog pag nilakasan. Tapos pag mas malaki ang wattage, mas magiging malaki din dapat ang mismong box para maibagay sa specs ng speaker. Break time muna mga insan! Mag-promote lang ako ng business. Brand new equipments at accessories ba ang hanap mo? Meron kami yan. Good quality na, presyong kaibigan pa. Bumibili at nagbebenta din kami ng mga lumang gamit at electronics gadget. Baka may pinaglumaan kayo dyan at mga sirang kagamitan. Binibili din po namin yan. Sira ba amp o speaker mo? Nag-ayos kami yan at kahit iba pang kagamitan. Basta makaya ng aking kapangyarihan. Hanap mo ba ay box na mura at tested na? Meron din kami yan.
Hanap mo ba affordable lights and sound? O may kulang ka na gamit, pwede kang mag-rent sa amin. Gumagawa din kami ng floater, voiceover, music remix, anthem, intro, at official battle music. Baka gusto mo pumogi sound mo. Gumagawa din kami ng logo, nameplate, tarpaulin, and stickers. Pati na customized virtual DJ skin, pampadagdag angas sa setup mo. Lahat po ng serbisyo namin ay siguradong sulit na, pasok pa sa bulsa, at ang mukha mo ay mapapangiti, hindi mapapangiwi. Kaya kung may nagustuhan kayo, PM lang ako sa aking FB account na naka-flash sa screen. At kung gusto mo COD nationwide, may shop din kami sa Shopee. Naka-flash din sa screen ngayon. Lagay ko na lang din yung link sa description. Salamat po. About sa sukat pala, paki-follow po ng page ko sa FB. From time to time, magpo-post po ako ng sukat with measurements para makatulong po sa lahat. At dahil nga usap-usapan at pinagtatalunan ang box na ito, alamin natin kung bakit madami ang gusto at marami din ang ayaw sa box na ito. Una tayo sa mga MCB lovers. Nang sumikat na ang Battle of the Sounds at nakarating na sa ibang lugar ang mga sounds na mainly galing sa Iloilo, sumikat na ang MCV. At nang dahil sa domination nito sa ibang box pagdating sa battle or upas, unti-unti nang nag-transition ang ibang lugar from other boxes to MCB. At nakapag-organize na din sila ng sariling Battle of the Sound sa kanilang lugar. At mas dumami na ang nakarinig sa tunog ng MCB at marami ang nagustuhan ito, lalo na yung mga kick-bass lover. At dahil na din sa social media, sumikat at kumalat yung mga video ng mga sounds na gumagamit ng MCB. At dahil dito, marami ang nakapanood ng video na ito at madami ang nagustuhan ang box na ito. At madami na din ang gumawa ng kanilang sariling version at kahit yung maliliit na speaker lang. Ngayon naman, bakit madami din ang bashers at haters ng MCB? Hindi po lahat gusto ang MCB kasi hindi lahat gusto yung masakit at punchy bass. Merong iba na gusto yung smooth at soft o gapang na bass. Kaya ayaw nila sa MCB. At tingin ko, yung ibang haters din ay yung nakarinig ata ng MCB ng kapitbahay niya na naka-instrumental speaker. Kaya sinasabi ng iba na tunog lato-lato daw. Kaya payo ko po sa mga haters, try nyo pumunta sa mga big events ng Battle of the Sounds. Doon nyo ma-appreciate at malalaman kung bakit sinasabi nila na libre masahe. At kung ayaw talaga ng iba sa MCB, respect na lang po natin ang desisyon nila. Pero wag naman po i-bash yung mga MCB lovers. Ika nga ni Idol Joy Masoy, no hate, just love. At hanggang dyan na lang po muna tayo. Sana ay may natutunan kayo about sa MCB box. At sana wag na nating i-bash yung mga kababayan natin na mas pinili at minahal ang design na ito. Kasi may kanya-kanya tayong gusto, respeto na lang natin ang isa't isa at magtulungan na lang para sa ikakaunlad ng sound industry sa bansa natin. At dyan po nagtatapos ang ating video. At palagi kong paalala, kung may mali man ako nasabi, feel free to correct me. Kasi tao lang din po ako, nagkakamali din. Hindi po ako perpekto. Salamat po sa walang sawang suporta at tiwala. God bless po sa ating lahat. At magkita na naman tayo sa susunod na episode ng All About Sound System by ER Works.